Good morning everyone! Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito po tayo ngayon sa Kawit, Cavite at bibisitahin natin ang bahay ni Aguinaldo o mas kilala bilang Aguinaldo Shrine. Later on, pasukin natin to at malalaman natin kung ano pa yung mga historical events na nangyari during that time. Another travel, another vlog. I'm Mio and you're watching Take a Philippines. Alam mo ba na ang Kawit, Cavite ay hindi lang simpleng bayan sa Pilipinas? Dito nagsimula ang kasaysayan ng ating kalayaan. Ito ang Aguinaldo Shrine. Dito nakatira si Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas, kung saan idineklara rin ang ating kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Ngayong araw, samahan niyo akong tuklasin ang makasaysayang Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, ang lugar kung saan nagsimula ang isang bagong kabanata para sa kalayaan ng Pilipinas. Pasukan. Good morning, Morning sir. po kuya. Saan po? Kayo po Ay ano lang po. Mag-check lang po sa museum. Mag-video lang po. vlogger kayo. Ang pagpa-vlog po kasi rito sir ay kinukuha natin ng permit. Itinatag noong 1849, ang bahay ni Aguinaldo ay isang simbolo ng makabayan at makasaysayang yaman ng Pilipinas. Ang mismong may-ari nito na si General Emilio Aguinaldo ay isinilang noong Marso 22, 1869. Siya ang naging unang pangulo ng Pilipinas. Sa malaking bintana na dungawan ng bahay, inihayag ang Deklarasyon ng Kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Isang mahalagang kaganapan sa kasaysayan ng bansa. Nandito tayo ngayon sa loob ng mini museum ng Aguinaldo Shrine, isang tahimik ngunit makapangyarihang tagpuan ng kasaysayan. Ang museong ito ay naglalaman ng mga makasaysayang bagay tulad ng mga sinaunang baril, espada, lumang larawan at dokumentong ginamit ng mga revolusyonaryo. It's 88. Tagalog para lang nagpunan ng mga anak ng bayan. That's not the same. It's not the same. So it's a different one. Yeah. So here, this is Emilio Aguinaldo. This is a diagram of the Battle of Binatalan. This commenced in November 1996. So we actually celebrated the 126th anniversary of the Battle of Binatalan, 1896. But the Declaration of Independence was in July. June 12. June 12. And then the official date was 1st of August. That was, the 1st of August was the time when we Ito ay isa lamang sa secret passage o lihim na lagusan na meron ang bahay ni Aguinaldo. Isa itong bomb shelter noong World War II. Noong una, ang sementadong silungan na ito ay isang mababaw na balon na may lagusan sa ilalim ng lupa patungo sa simbahan. Nang lumaon, sinementuhan na ang balon at ginawang silungan na lamang dahil maraming di kilalang tao ang lumulusot sa balon at nakakapasok sa bahay ni Aguinaldo. So, this is Binatalan. This is Cavite Viejo. Yeah, this is Cavite Viejo. This is the old name of that. And then Binatalan Bacoor, Talaba. So, this is Las Piñas area. And this is Zapote. So there's a bridge here where they actually fought. Not so far. Not so far away. Yeah.
So we also won this battle, February 17, 1897. So Emilio Aguinaldo and the Filipino troops actually tore down part of that bridge, and they covered it with bamboo and what do you call this? Soil, so that it would look like it's okay. And then when the Spaniards actually passed through, they fell into the water. So that's part of the Emilio Aguinaldo's, yeah. And so they won that battle. Yeah. Okay, next. Okay. No. This is the visit. So corridors are more here. Yes, up here. And then on the other side, Bataan. Yes, ma'am. You visited Bataan, the big one. Yeah. Yeah. There are a lot of people that are Americans. Because that was so fun. Sa loob din ng mini museum makikita ang ilan sa mga personal na kagamitan ni General Aguinaldo na sumasalamin sa kanyang pagiging lider at makabayan. Isa sa mga tampok na bagay ay ang pares ng mga cufflinks na sinasabing ginagamit niya sa mga mahalagang pagtitipon. Ang mga ito ay simbolo ng kanyang dignidad bilang lider ng revolusyon. Isa pang nakakamangha ay ang kanyang mga ginagamit na agima na ayon sa kwento ay nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon sa gitna ng mga digmaan. Makikita rin dito ang ilan sa mga family photos na nagpapakita ng kanyang mas personal na panig bilang isang ama at asawa. Isa sa mga nakakatuwang aspeto ng personalidad ni General Emilio Aguinaldo ay ang kanyang pagmamahal sa sapatos. Ayon sa mga kwento, maselan siya sa kanyang kasuotan, lalo na sa kanyang sapatos. Dahil para sa kanya, mahalaga ang presentasyon bilang lider ng revolusyon.
Sa museum na ito, makikita natin ang ilan sa kanyang mga lumang leather boots na ginamit pa sa mga mahalagang lakad, pati na rin ang iba pang mga pares na ginawa ng lokal na sapatero sa Cavite. Ang ikalawang palapag ng naturang mansyon ay puno ng makasaysayang kwento at simbolismo. Tampok ang malalawak na silid na ginamit bilang lugar ng pagpupulong ng mga revolusyonaryo. Makikita rito ang mga antikong kasangkapan, mga personal na gamit ni General Emilio Aguinaldo, at ang iconic na bintanang Dungawan kung saan inihayag ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ang balkon ng mga makasalanan sa Aguinaldo Shrine ay isa sa mga makasaysayang bahagi ng mansyon kung saan pinaniniwalaang idinaraos ang mga pampublikong pagpaparusa noong panahon ng Kastila bilang paraan ng pagpapakita ng kapangyarihan at disiplina.
Ang bahay na ito ay hindi lamang tirahan, kundi isang makasaysayang tagpuan ng mga revolusyonaryo. May hidden chambers o sikreto sa loob ng bahay na ginagamit bilang ligtas na lugar noong panahon ng digmaan. Inihandog ni General Aguinaldo ang kanyang tahanan sa gobyerno ng Pilipinas noong 1963 bilang simbolo ng pagkilala sa kasarinlan ng bayan. Sa lote mismo ng bahay, inilibing si General Aguinaldo noong Pebrero 16, 1964 na tila isang pagtanaw ng utang na loob sa kanya ng kasaysayan. And that ends our tour dito sa bahay ni Aguinaldo. I hope you enjoyed that quick tour natin dito. So abangan nyo ulit guys, maglilibutin pa natin ng Cavite. This is just the first sa madami pang lilibutin natin dito within the area. Again, I'm Mio and thank you for watching Take a Philippines.